At nung kinausap ko, na-surprise ako. At ang sabi niya, Daddy, balita ko ay meron kang bagong misyon. Sabi niya, huwag mong isipin yung pagpunta mo dito. Ang isipin mo yung mission mo para kay Lord. Amen. At ang nakaka-touch pa doon, pinag-pray over niya pa ako. At dineclare niya pa na sa akin pupuntahan, God would be with me. Amen. So parang yung consolation ay sobrang naramdaman ko ng oras na iyon dahil napakabuti ng Panginoon. Isipin niyo mga kapatid, lagi kong sinasabi, inuulit-ulit, wala akong kwentang tao dahil sobrang sakit ako ng lipunan. Magiinom, troublemaker, nag-aaral ako ng high school, binabato ko pa ng eraser yung teacher ko pag nakatalikod. Kaya puro 75, 76. Kaya nung mag-aral ako sa CDW at tingnan sa register yung grades ko, tinititigan ako nung nag-i-interview sa akin. Sabi niya, mukhang hindi niya maintindihan. Pero awa ng Diyos mga kapatid, ano? Sa ganong walang kakwenta-kwentang buhay, nagdesisyon ako na pumunta ng Maynila at doon ko nasumpungan ang gawain ni Yahweh El Shaddai. At nung masumpungan ko ang gawain na ito, alam niyo ba, sa isip-isip ko, pag ako naglingkod dito at pinagbuti ko, may future ako. Sigurado dahil si Lord ang may-ari ng gawain na ito. Alam niyo mga kapatid, 35 years ago, totoo. Mula sa pagiging walang kwenta, ngayon, meron akong kinukwenta. Amen.